Magandang araw mga kaibigan! Welcome muli sa ating programang Ang Pinagpalang Buhay, The Blessed Life. Magsama-sama tayo sa ating paglalakbay tungo sa isang buhay na puno ng liwanag, payapa, kagalakan, sigla at pagpapala. Ako si Atlas, ang inyong host. Ngayon pag-uusapan natin ng isang napakahalagang katotohanan pero madalas kinakalimutan natin, ang ating halaga. At syempre, kasama ko ang ating calm and grounding presence, si Echo. Magandang araw, Atlas, at magandang araw sa inyong lahat. Totoo, ang self-worth ay isa sa pinakamalaking laban ng maraming tao ngayon. At minsan, ang pinakamasakit na pagsubok sa halaga mo ay nangyayari sa pag-ibig. Maraming beses sa buhay natin, lalo na sa mga relasyon, nawawala ang tingin natin sa sarili nating halaga. Hindi dahil mahina tayo, hindi dahil kulang tayo, kundi dahil minsan may mga taong hindi marunong kumilala ng puso natin. At kapag may umalis, kapag may nagbago, kapag may hindi tumupad sa pangako, doon lumalabas ang tanong na kinakatakutan ng marami na sapat ba ako? At iyon ang pag-uusapan natin na yon. Paano mo ibinabalik ang tingin mo sa sarili kapag ang taong mahal mo ang unang nakalimot sa iyo? At para mas maging totoo ang mensahe, may dala tayong isang kwento. Isang kwento ng heartbreak pero puno ng paghilom at pagbalik sa sariling halaga. Ang phone call na hindi dumating. Ito ang kwento ni Rhea, 26 years old. Simple, mabait, at tapat magmahal. 3 taon na sila ng boyfriend niyang si Adrian. Mga tawagan, good morning messages, date nights, lahat. Kaya lang, nitong huli, bigla na lang bag-iba ang ihip ng hangin. Nagiging cold. Nagiging busy. Nagiging malayo. Kahit bago lang sila nagkita. Hanggang isang gabi, sinabi ni Adrian, pag-usapan natin bukas, tatawagan kita. At doon nagsimula ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Rhea. Naghintay siya. 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m. Wala. Bandang 2 a.m., nagisi siya dahil sa vibration. Group chat notification lang pala. Hindi pa rin siya tinawagan. Kinabukasan, ito lang ang natanggap niyang chat. Sorry. I think I need space. I'm not sure about us anymore. Walang paliwanag. Walang pagharap. Isang maikling mensahe na parang tumapos sa 3 taon nila. Hindi siya nasaktan dahil single na siya. Nasaktan siya dahil biglang sumulpot ang tanong. Kung mahalaga ako, bakit ganito? Kung worth it ako, bakit ako iniwan? Ilang linggo siyang tahimik, tuliro, at halos hindi nagsasalita. Hanggang isang gabi, pumunta siya sa Pasig River Esplanade, Yung lugar na pinupuntahan niya kapag kailangan niya ng hangin. Habang nakaupo siya doon, may lumapit na babae na hindi niya kilala. Nakita siguro ang luha niya. Are you okay? Tanong nito. At for some reason, nag-open up si Rhea. Hindi dahil madali, kundi dahil minsan mas madaling magkwento sa taong wala pang alam sa'yo. Ikinwento niya ang heartbreak, yung hindi pagtawag, yung I need space na message, yung pakiramdam na wala na siyang halaga. Tahimik lang ang babae, pero malinaw na nakikinig. At nang matapos si Rhea, ito ang sabi niya. Hindi na babawasan ang halaga mo dahil may taong hindi marunong kumilala sa'yo. Napatigil si Rhea. Sometimes, sabi ng babae, people walk away
Not because you're not enough, but because they cannot love you with the depth you deserve. Hindi pa rin makapagsalita si Rhea. At ito pang sinabi niya, ang pag-alis ng isang tao, minsan paraan yan ng Diyos para protektahan ka sa mas malaking sakit. Tumingin siya kay Rhea. Ang halaga mo, hindi galing sa taong kaya kang iwan, kundi sa Diyos na hindi ka iniwan kahit kailan. Bago umalis ang babae, tinanong ni Rhea, "Bakit mo alam lahat ng yan?" Ngumiti ang babae. Kasi sa bench na ito ko umiyak 2 taon na ang nakalipas. At may nagsabi rin sa akin ng mga salitang sinabi ko ngayon. Sa gabing iyon, unang beses matapos ang lahat, gumaan ang dibdib ni Rhea. Hindi dahil healed na siya, kundi dahil na-realize niyang ang halaga niya. Hindi kailanmang galing sa isang tawag na hindi dumating. Atlas, ang sakit, pero ang ganda ng kwento. At siguro maraming nakikinig ngayon ang nakaranas din ng ganyan. Yung iniwan, yung binitawan, yung hindi pinili. At biglang-biglang nagtanong, may mali ba sa akin? Hindi ba ako enough? Pero ito ang totoo. Ang pag-alis ng isang tao ay hindi sukatan ng halaga mo. Hindi laging personal, hindi laging dahil sa kulang ka. Madalas dahil hindi nila kayang ibigay ang pagmamahal na karapat-dapat para sa'yo. Tama. At baka ikaw na nakikinig na yun, may sugat pa rin na hindi naghihilom. Pero pakinggan mo ito. Hindi mo kailangang maging perfect para maging mahalaga. Hindi nawawala ang worth mo dahil may taong hindi marunong magstay. At hindi nagiging basura ang puso mo dahil may taong hindi marunong pahalagahan ito. At baka yung heartbreak na akala mo wasak na wasak ka, yun pala ang paraan ng Diyos para ituwid ang landas mo papunta sa mas mabuti, mas ligtas, mas tama para sa'yo. Minsan, kailangan mong maranasan ang pag-alis ng maling tao para makita ang halaga mo sa mata ng tunay na nagmamahal na Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, yakapin mo po ang puso ng mga nakikinig na may sugat na yon. Ipaalala mo sa kanila ang halaga nila, hindi sa mata ng tao, kundi sa mata mo. Palitan mo ang sakit ng kapayapaan, ang duda ng kumpiyansa at ang lungkot ng pag-asa. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kung nabibless kayo sa ating programa, inaanyayahan namin kayo na mag-subscribe at mag-like sa channel na ito by pressing yung subscribe button sa ilalim ng video para makatanggap kayo ng mga notifications sa mga bagong labas na episodes at mapalaganap pa itong service channel na ito. Dahil na-bless kayo, hinihikayat din namin kayong i-share itong video na ito sa mga taong palagay ninyo ay nangangailangan ng mensahe ng episode na ito by pressing yung share button at nang sa ganoy, makatulong ka sa mga kaibigan at minamahal mo sa buhay. Maraming salamat sa pakikibahagi ng inyong panahon dito sa Ang Pinagpalang Buhay, The Blessed Life. Kung may sugat ka pa, hindi ka nag-iisa, hindi ka mas mababa, at hindi ka nawalan ng halaga. Tandaan mo, ang mga taong hindi ka pinili, hindi ang magdidikta ng worth mo. Diyos lang ang may final say. Hanggang sa susunod na episode, let's live our best, let's live our fullest, let's live a blessed life. Pagpalain tayong lahat. Magandang araw muli. God bless!